Muli po mga kapatid, salamat po sa inyong araw-araw na pagtsatsaga at patuloy niyo pong sinusubaybayan yung ating Grace Everyday. Alam ko po na minsan po ay kailangan po natin talagang magbigay ng oras. At ito po yung dapat po natin gawin at ilaan po natin yung ating oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong suporta, sa inyong panonood ng ating Grace Everyday. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon. Kami po ay dumadalangin at naniniwala na kayo po yung nagpapala ang dakilang Diyos na aming pinagkakatiwalaan. Patuloy po, Panginoon, ang dalangin namin na kami inyo pong subaybayan at i-guide po sa mga aming pag-aaral. At ilayin niyo po kami sa mga maling katuruan. Pagkus po, Lord, ay makita po namin yung mga salita at makapaghanda po kami, makatulong po sa aming buhay espiritual. Salamat po, Panginoon. Hiningi po namin na kami po ay inyong linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang ating paksa ay yung sa 10 talinghaga tungkol sa 10 dalaga. 10 dalaga. The parable of the wise and the foolish virgin. 10 ito, yung po yung kalahati po, yung 5 po ay matalino at yung kalahati, yung 5 po ay hangal. So medyo mahaba po ito. Ang gagawin na lang po natin ay tatalo na lang po tayo doon sa ating pag-uusapan. Sa Matthew 25 po. Mateo 25, 1-13. Kung papansinin niyo po, bago po yung ating topic, kaya po dinadaanan po natin yung mga naunang topic. Kasi po, hindi naman po basta-basta agad na may pinapakahulugan kung bakit minsan sinasabi po yung isang salita o yung isang katuruan sapagkat meron pong gusto pong ipunto ang ating Panginoon. Diyan po sa Mateo, bago yung 25 po ng Mateo, 24, ay yung tapat at di tapat na alipin po, di ba po, yung talinghaga na ng isang alipin ay dapat maging tapat. Pero dalawa nga po yung alipin. Lagi nga pong dalawa yan, isang hangal at isang matalino. Isang tapat at hindi tapat na alipin. So dinaanan po yung tapat at di tapat na alipin sa ating paksang ito sa Matthew 24. So bago mag-25 po, ito po yung ating pag-uusapan ng talinghaga. Talinghaga ng 10 dalaga. Sa 25 verse 1 pa lang po, ang tinutukoy na po yung pagpasok sa kaharian ng Diyos. Dito raw maitutulad. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumawas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. So, 10 po sila. Lahat po ay may mga dalang ilawan. So, biyanggit po dyan, yung 5 po ay hangal sapagkat meron po silang ilawan pero wala po silang dalang langis. Ibig sabihin, reserba. At yun naman po 5, meron po rin po silang ilawan pero may baon pa rin po silang reserbang langis. Ito po yung matatalino, yung 5 dalaga na matalino. At kung mapapansin nyo, nabanggit dyan din po na nabalam, ibig sabihin po ay na-delay, na-traffic, yung lalaking ikakasal. Marahil po ay nasiraan o medyo malayo-layo yung lugar na panggagalingan ng taong ikakasal. Nabalam po dyan. Kaya sabi dyan sila po ay inantok, ibig sabihin na inip sila. Ang ginawa nila ay inantok po, ibig sabihin na naiinip na po sila.
At dahil nga po sa medyo matagal-tagal ay sila po ay inantok. Ang sabi po diyan. Ngunit nung maghahating gabi biglang may sumigaw, sabi diyan. Isang tao ang sumigaw. Andiyan na yung lalaking ikakasal. So dali-dali po silang nag-ayos ng kanilang mga dala-dala. At yun nga po, binanggit po diyan na yung 5 hangal o yung 5 dalaga ay aandap-andap yung kanilang ilawan. Ibig sabihin, nagpapatay sindi. Dahil wala nga po silang baong reserbang langis. Namamatay po yung kanilang ilawan. Sapagkat yun lamang po yung kanilang paraan para i-welcome yung lalaking ikakasal. Kailangan medyo maliwanag yung daraanan. So, yung pong 5 po ay nasabi na dun nila sa matatalino, yung 5 dalaga na may reserba, sabi niya, bigyan nyo naman kami ng inyong reserba. Pero sabi nung 5, baka raw po kulangin sa kanila sapagkat 10 po sila. Kung yung reserba ay gagamitin sa 10, baka kulangin. So ang nag-suggest yung isang babae doon na bumili na lamang sila ng langis. So dahil nga po paparating pa lang yung lalaki, wala pa po, paparating pa lang, nagdesisyon na bumili sila ng reserbang langis. Pero dahil nga po nakaalis na po sila, sabi diyan, ay sabay dating po ng lalaking ikakasal. At naiwan po, dahil nga po ito po ang nangyari, ito po basahin po natin. Kaya't lumakad, baka hindi magkasya ito sa ating pagpumunta muna sa atin. Ulitin ko po baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng mga matatalino. Mabuti pang bumili na para sa inyo, kaya't lumalakad ay, teka muna po, ulitin ko po, medyo ano po yung aking mata eh. Baka hindi magkasya ito sa ating, mabuti pa bumili na para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga at samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal at ang 5 ay nakahanda ay kasamang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po niyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw at oras. So, ang pinapakita lamang po dyan, dapat lagi pong nakahanda. Kapag ikaw ay pupunta sa isang lugar na kung saan ay kailangan mo magdala ng mga gamit, especially itong ilawan, napakahalaga po nito dahil nung panahon nila, wala naman pong mga ilawan. Wala pong ilaw yung mga dinaraanan, yung mga street lights. Wala pa po nung panahon na yon. Kaya ang kanilang ginagamit itong lampara. At nagdadala po sila ng reserbang langis. Para sa ganun po, yung taong i-welcome nila ay masalubong po nila at kumbaga po, mabigyan po nila ng magandang pagsalubong. Pero hindi nga po nangyari. Dahil nga po walang reserba po yung 5, ay kailangan po nilang bumili. Pero nakarating na po yung lalaking ikakasal at isinara na nga po yung pinto. Nung sila'y kumakatok, sabi na, Panginoon, papasukin niyo po kami. Pero dininay na po sila, sinabi na hindi sila nakikilala. So ano po ang itinuturo nitong talinghaga nito? Bilang mga Kristiyano, tayo pong mga naniniwala sa salita ng Diyos na ang Panginoon ay babalik at darating yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon. So, yung unang pagparito, yung po yung nagkatawang-tawang ating Panginoon, lilinawin po natin. So, yung kanyang pangalawang pagparito, ito nga po yung pinangako niya na second coming. At hindi po siya paparito para mapako ulit sa krus, kundi po para tayo ay iligtas. Kung papansin niyo po, yung yung 5 dalaga, yung 10 po ay, yung 5 ron ay hangal, no? Hindi po na sila nagdala ng reserba. Wala po silang reserbang
langis. Siguro kung pag-usapan po natin, lagay po natin sa panahon natin ngayon, kung flashlight po, kailangan meron ka reserbang baterya. Kasi baka yung bateryang nasa flashlight na ginagamit mo ay sira na at wala na pong expired na po, no? Kumbaga, wala na po siyang kailangan mo nang bumili ng bago. Ipinapakita lamang po dyan yung paghahanda. Sabi nga ng Panginoon, siya'y paparito at hindi natin po alam. Katulad daw ng isang babaeng nanganganak at katulad ng magnanakaw na hindi po natin alam. Kaya po pinapakita lamang dyan na tayo maging handa. So, yung po pag-usapan natin yung paghahanda. Pag sinabing paghahanda, mga kapatid, ay unang-una tayo po ay namumuhay sa kabanalan ng Diyos, namumuhay sa kalooban ng Diyos. Yan ay isa sa paraan ng paghahanda. Pwede ba natin sabihin na, ay, basta ako naniwala ako sa ating Panginoong Hesus. Okay na yun. Basta antay ko na lang siyang dumating. Na wala kang gagawing pagsisikap na mamuhay sa kabanalan. Di ba sa Lucas po, may mapapansin niyo, sabi doon, huwag kayong huwag maghumod sa katakawan. At mabuhos ang iyong isipan sa intindihin sa buhay. Kasi nga po, di ba, pagka po yung sa dami ng problema, lalo na po ngayon, ay may COVID pa po. Alis malapit na mag-isang taon, nasa month of September na po tayo. Pero napapansin po natin na talaga pa po hindi pa rin po bumababa yung bilang. Bagamat medyo niluwagan na po yung ating MGCQ na po tayo, no? Tama ba, Pastor? MGCQ na ba tayo? GCQ pa rin pala. Sorry po. GCQ. Pero ganun pa man ay hindi rin po basta-basta po tawag po rito yung mag-easy-easy po. Baka po sa bandang uli magsisi po tayo sapagkat akala natin wala nang COVID pero pala meron pa palang COVID. So kung papansinin po natin, ang paghahanda po ay isa sa paraan po niyan ay yung tayo po ba ay nandun pa rin po ba yung ating desire, masugid na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na po wala nakakakita sa atin, kahit wala po yung ating pastor, wala pong mga, kumbaga, hindi po natin gagawin ng kailangan may nakakakita sa atin. Nakahanda po ba tayo sa pagdating ng ating Panginoon? Hindi po ba nabubuhos yung ating isipan at puso sa mga intindihin sa buhay? Baka po nadadala po na tayo ng makamundo. Ayan po kasi ang isa sa mga dahilan makamundo, no? Nabubuhos yung ating panahon. Itinuturo po dyan ay pagpasok sa kaharian ng Diyos at ang paghahanda. Pagdating ng Panginoon, kaya nga po ang Panginoon, sabi niya darating siya na katulad ng isang magnanakaw. Kung alam lang daw ng sambahayan, kung kailan darating yung magnanakaw, hindi siya papayag na manakawan siya at limasin yung kanyang kayamanan sa bahay niya. Siyempre magbabantay siya sapagkat alam niyang sasalisihan siya ng mga magnanakaw. Ang ibig ko po sabihin dyan, hindi po magnanakaw yung ating Panginoon. Itinulad niya po sa isang magnanakaw na hindi mo alam na darating ang Panginoon. Kaya nga po yung mga dalagang ito na hangal, ay hindi po sila nagdala ng reserba. Bahagi ng pagdadala ng langis na reserba ay nakahanda ka na kapag namatay yung iyong ilawan ay mayroon kang reserba at dire-diretso po yung iyong pagbabantay. Yan po yung ibig natin sabihin po. Dire-diretso po ba tayong patuloy na nagnanais na gawin yung kalooban ng Diyos? Mamuhay sa harapan ng Diyos. Kahit na po wala nakakakita sa atin. Kahit hindi po tayo nasusubaybayan ng pastor, ang pastor po natin ngayon, hindi po tayo nasusubaybayan, mga leader, sapagkat may COVID po tayo, hindi po kayo napapasyalan. Hindi po kayo nakukumusta, pero meron po tayong online, lahat naman po ay online. Kasi mahirap naman pong lalabag din po sa batas dito sa lupa. Meron din po tayong batas sa lupa. Kailangan din po natin sundin yan. Ang kinakailangan na konti-konti lang muna ang pagdalo, kailangan po natin gawin. Kaya nga po, kailangan natin maghanda.
Mga kapatid, ang mundo po ay mapang-akit. Ang lahat ng karanyaan sa buhay, ang mga nakikita natin dito, sabi nga sa John ay nakatutukso. Marami po tayong pagkakaabalahan kapag po tayo ay nabisi na at nabuhos na yung ating intindihin sa buhay. Baka po makalimutan natin maganda at mawala sa ating isipan na darating ang Panginoon na katulad ng isang babaeng nanganganak na malapit na. Maghanda po tayo mga kapatid. Ang itinuturo po dyan, paghahanda, maging alisto. Ayan, yung nanonood po ba kayo ng alisto? Yung alisto na laging, alam ko, kahinaan po natin lahat yan. Wala naman pong hindi nanghihina. Yung nakakalimot, kahit naman po kami mga nagtuturo yung nakakalimot. Ganun pa man ang Espiritu ng Diyos. Salamat po sa Espiritu ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang nagpapaalala. Kaya kailangan mong basahin eh. Kasi pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, napapaalalahanan ka. Then nagpe-pray ka, Lord. Ang Espiritu Santo mo ay paalalahanan kami, mangusap sa amin. Turuan kami. Ayan, yan po yung paghahanda. Yun namin po mga kapatid. Dapat po malinaw po sa atin yung mga talinghaga na yan. Na ang tinutukoy ay yung paghahanda, maging matalino. Huwag sayangin yung pagkakataon. Pagkakataon po yung binibigay ng Diyos. Baka po kasi masayang. Nga po natin. Ayaw po natin yung mga pribilehiyong ibibigay ng Diyos para lamang isang pagkain na napanis at itinapon. Para lamang pera na dapat gagamitin sa mahalagang bagay pero ginagamit lang sa droga, ginagamit sa bisyo, ginagamit sa mga walang kabuluhan. So kung yung mga pera na yan ay alis tayo kung saan po natin dapat gamitin, dapat po yung kalooban ng Diyos ay huwag po natin sasayangin. Yung mga paalala, huwag po natin baliwalain yung sinasabi ng Espiritu Santo. Kaya minsan nagsasabi ang Espiritu, makinig ang mga may pandinig. Makikinig po tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Lamang po mga kapatid, tayo po yung manalangin. God bless po. Panginoon, salamat po. Marami pong salamat sa paalala sa amin. Kami po ay likas na mahina, Panginoon. Inaamin po namin. Kami po ay minsan kulang sa paghahanda. Kulang sa preparasyon. Minsan nagsasayang kami ng mga pagkakataon. Minsan po, Panginoon, ay kinakalimutan po namin na minsan ay darating ka. Dapat po kaming maging alisto, Panginoon. At dapat po kaming maging handa sa lahat ng bagay. At huwag po namin, bahagi ng paghahanda, ay mamuhay kami sa kalooban mo, Panginoon, sa kabanalan mo. Mamuhay kami sa salita mo. Mamuhay kami ng may pananampalataya. Mamuhay kami, Panginoon, ng may takot sa inyo. Mamuhay kami na pinapahalagahan ang sinasabi ng mga apostol, mga salita mo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.